Nasubukan niyo na po bang magmahal pero iniwan ka? Ayan, maraming topic po si Chacha sa kanyang vlog na mga ganyan. Alam niyo yung mga taong user-friendly, whether barkada man yan, at trabaho, romantic love, yung feeling mo, alam mo yon, parang ginamit lang ako or wala rin dahil sa mga kapalpakang ginawa ko, maaaring ikaw ang dahilan. Yan po feeling na ilang Kristiyano nung panahon ni Apostol Pablo, sumulat po siya sa mga kapatiran, mga church po na nakatira sa Rome. Ito po'y sinulat sa mga taong nagsasuffer, na-persecute, na misunderstood, and they're questioning, worth pa bang i-follow tong Kristo na to? Hindi naman po dininay ni Paul yung suffering. In fact, sabi niya, yung present suffering nyo, walang maihalin tulad yung future glory na naghihintay sa atin. Sabi niya sa isang verse sa Romans 8. Then he concluded na yung pagmamahal ng Diyos, hindi nawawala, hindi nababali. He's faithful. Sa kabila ng pakiramdam nyo po, kayo na nakikinig ngayon, na minsan, parang ang layo ng Diyos. Kasala ka, nabigo ka, alam mo yon, yung nabigo mo siya, paulit-ulit yung kasalanan mo, parang feeling mo, parang hindi na ako mahal ng Diyos. Sabi po sa Roma 8:38, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Una lang po gusto kong sabihin, God's love is stronger than our circumstances. Sabi dun sa prior, susunod na verses, kamatayan man or buhay, paghihirap, takot, whether in present or in future, ang pag-ibig daw ng Diyos ay intact, ang pag-ibig ng Diyos ay sigurado, hindi po siya nakadepende sa sitwasyon sa mundo. Pangalawa, sabi niya, God's love is not canceled by our failures. Inulit niya to, there is now no condemnation pag ikay na kay Kristo. Alam niyo po, baka katulad niyo ako, minsan hirap ako lumapit sa Diyos pag may guilt, may shame, may regret. Pero sabi ni Lord, wala yan, hindi nakabase sa ginawa mo ang pagmamahal ko sa iyo. In fact, sabi rin sa Bible, while we were still sinners, pinili ng Diyos na mamatay para sa atin. Hindi kasalanan, hindi pagkabigo, hindi kahinaan ang may final say, kundi ang pag-ibig na tapat ng Diyos. Ano mang ginadala mong guilt ngayon? Anong failure yung feeling mo maglalayo sa akin sa Diyos? Listen up, your worst moment cannot undo God's greatest love. Kahit gaano kasama ang nagawa mo, huwag kang lalayo sa Diyos dahil nandyan lang siya. At as I end, God's love is secured in Christ, hindi po sa atin. Hindi dahil sa atin kaya na-secure ang pagmamahal ng Diyos. Sabi po sa binasa natin, ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi yan dahil sa tibay ng faith mo, hindi dahil sa galing mo at dalas mo magsimba, hindi dahil sa consistency mo magdasal. Ang sabi, dahil kay Kristo. Siya namatay sa krus, siya rin yung nabuhay on the third day, siya rin na naman magitan sa atin ngayon sa Ama. Kaya if Christ holds you, nothing can remove you. Roma 8:38, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo magdasal. Panginoon, sa mundo na to, nauso ang cancel culture na pag hindi mo nagustuhan ng post ng isa, madali i-unfollow, i-unfriend, i-bashed. Lord, hindi ka ganon. Kahit kami may mga pagkukulang sa'yo, patuloy mo kaming minamahal. Because sabi mo, it's your love that leads us to repentance. Na ang pagmamahal mo nagdudulot sa amin ng pagbabago, pagtalikod sa kasalanan. Kaya Panginoon, sa mga taong nagpipilit na maging mabuti, na wala ka sa picture, hindi din yung tatagal. Dahil ang pagiging mabuti namin ay nakasalalay sa relasyon namin sa'yo. Sa lalim ng relasyon namin sa'yo. Kaya Lord, tulungan mo kami na manatiling mapagmahal sa'yo at huwag tatalikod sa'yo sa kabila ng aming pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.